Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Ngayon mga boss, nandito na naman kami ni Boss Mike sa bukid. At ang gagawin namin mga boss, magpupunla kami ng palay. Dito mga boss, ito. So magsasabog kami mga boss ng punla. At ayun lang si Boss Mike, oh. Nagsisimula na siya magsabog ng binhi. Palay ito mga boss, ha. Nagpupunla kami ng palay na inbred. Hello mga boss, kumusta po kayo lahat mga boss? Ngayon nga mga boss, nandito nga po kami ni Boss Mike sa bukid. At nagsasabog kami mga boss ng punla na palay. So ito kasi Boss Mike at nagsisimula siya magsabog. Ito pala mga boss, ha, yung variety ng RC 216 inbred. So dito mga boss, isishare lang namin sa inyo ang diskarte namin kung paano kami magpunla ng palay. Kasi ang pagpunla ng palay may iba't ibang pamaraan sa bawat lugar. Sa bawat probinsya may kanya-kanyang diskarte ang mga farmers sa pagpunla ng palay. Hindi naman mga boss para-pareho. So dito naman sa amin, ganito yung diskarte namin sa pagpunla. Sa ibang lugar kasi pagka namunla sila, ang ginagawa naman nila, pagkalinang ng bukid, gagawa sila ng kama tapos tatanggalan nila ng tubig. Pag nakagawa sila ng mga bed, patutuyuan na nila yung pagsasabugan ng punla. Tuyo ang putik, walang tubig, ibig sabihin walang tubig bago sila magsabog. So dito naman sa diskarte naman namin mga boss, pag nagsabog kami ng punla, mas gusto namin yung malalim ang tubig sa pagsasabugan. Unang-una, doon sa pagsabog ng punla na walang tubig, ang nangyayari kadalasan dyan, nagiging sanhi ng mahirap bunutin ang punla. Dahil paghagis mo ng binhi, pagbagsak niya sa putik, natural babaon niya sa putik. So ang nangyayari pag binubunot ang punla, mahirap bunutin, mahigpit. So kaya kami naman pag nagsabog ng punla, gusto namin yung malalim ang tubig. Ang tubig dito mga boss, 20 cm ang lalim niyan. Kasi sa obserbasyon namin, pag ganitong may tubig ang sinasabugan ng punla, pagbagsak ng punla sa tubig, dahan-dahan niya nalulubog. So pagbaba niya sa putik, hindi siya babaon yung binhi. Nakapatong lang siya sa putik. Kaya pag binubunot, maginhawa bunutin, hindi siya mahirap bunutin kasi yung ugat niya ay nakaibabaw lang. So yan mga boss, ang dahilan kung bakit gusto namin magsabog ng binhi ng punla na palay na malalim ang tubig. So ano na yan mga boss, subok na namin yan. Sabagay sa pagbunot naman ng punla, sa bawat lugar may kanya-kanyang pamaraan. Doon naman sa ibang lugar, ang ginagawa nila pag binubunot na yung punla, yung hinihiwa naman nila yung punla sa putik. Hinihiwa yung pati putik. So kasama yung putik, hinihiwa nila lang manipis lang. So dito naman sa amin hindi ganyan hinihiwa. Talagang binubunot yung punla. At tinatalian pagka isang hawak na, tatalian siya para ang pagkalat naman sa pagtataniman ay maginhawa. So yan mga boss, ang sinishare namin sa inyo kung paano naman ang diskarte namin sa pagpunla ng palay. Kaya kahit doon sa mga previous video namin last year, ganito rin may tubig din yung sasabugan namin ni Boss Mike ng punla. Kasi pag ganito may tubig mga boss, maginhawa talaga siya bunutin. Kasi una-una pag ganyan malalim ang tubig, o pag bagsak ng binhi dyan sa tubig, hindi siya babaon sa putik kasi nga may tubig eh. So pag tama ng punla sa tubig, dahan-dahan siyang bababa hanggang sa lumubog siya sa may mismong putik na. So pag tinanggalan yung tubig niyan, makikita mo yung mga binhi dyan nakapatong lang sa putik. So yung ugat niya ay nakapatong lang din, hindi siya malalim, kaya maginhawa siyang bunutin. At ang gagawin namin dito mamaya mga boss, pag kaya tayo magsabog ng binhi, yung tubig na yan tatanggalin namin yan para yung punla naman ay makatubo na ng tuloy-tuloy. Kasi kung hindi mo naman tanggalan ng tubig yan ay hindi mabubuhay yung punla naman, mamamatay yung mga mga binhi. Hindi siya makakatubo kasi malulunod naman sa tubig. So pansamantala lang naman yan habang nagsasabog kami may tubig.
At dito sa amin, dahil yung irrigated naman yung bukid, pwede kami magpalit ng tubig para mas malinaw ang tubig. Katulad yan mga boss, nakikita nyo naman no, malinaw ang tubig. Yan. So kung tag-ulan wala talagang magagawa, talagang malabo yan. Kaya lang sanay na rin kami magsabog. Kahit na hindi namin nakikita yung bagsak ng punla sa ilalim. Dahil sanay naman na kami magsabog, kontrolado namin yung ano yan, yung kapal at saka yung kung may madalang. Kaya hindi naman problema rin para sa amin. So yan mga boss ang dahilan, baka kasi may magtanong bakit may tubig, nagsasabog kami ng punla, may tubig. Samantala sa iba naman pag nagsasabog ng punla, inaalis nila yung tubig. So pwede rin naman mga boss yun, depende sa diskarte. Pero base sa aming karanasan at observation, kadalasan mahirap bunutin yung punla pagka sinabog yung binhi na walang tubig. Kasi pag hagis mo ng binhi, pag bagsak sa putik niyan, sigurado yan, lulubog yan sa putik mga boss. So pag lumubog sa putik yung binhi, sigurado yan, malalim yung ugat. Kaya pag binunot, mahirap din bunutin. Mahirapan. Mahigpit siyang hilahin kasi nga mahaba yung ugat, nakalubog. Dito naman sa ginagawa namin, ano na ito mga boss, proven intestine na ito na maginawa siya bunutin kasi yung ugat niya nakaibabaw lang. Sa ibabaw lang ng putik, nakapatong lang din. So yun mga boss sa mga boss natin, sana mga boss may idea kayo makuha dito sa ginagawa namin. Doon sa mga ano natin na mga boss natin na palay farmers naman. Kasi itutungkol ko naman ito sa sa palay. Alam ko marami kami dyan subscriber at viewers na palay farmers. So ayan na mga boss ang resulta niya. Oh, yan. Tubig yan mga boss ha. May malalim tubig yan. 20 cm alalim yan. Yan, nakikita nyo mga boss yung binhi dahil malinaw yung tubig. So tingnan nyo yung binhi, nakita yung nakapatong lang sa ibabaw ng putik, hindi siya nakabaon. So mamaya pag tinanggal namin yung tubig, pag nakatapos na, o di makikita mo na yan, puro palay na yung mga punla na sinabog. So ganyan kami mga boss ito magpunla. At ito nga, nakatapos kami pagsabog mga boss, tinatanggalan ni Boss Mike yung tubig para yung punla ay makatubo na siya ng tuloy-tuloy. So ayan, binubuksan niya na yung mga pilapil para yung tubig makababa na, para yung sinabog namin dyan na binhi kanina ay lumabas na at tuloy-tuloy na pagtubo niya. O bukas niyan makikita mo maganda na yan, namumuti na yung tubo niya ng ng mga binhi. So sa mga boss natin sa ibang lugar, sana mga boss dito sa ginagawa namin may idea kayo makuha rito. Bagaman yun nga sinasabi ko, sa iba't ibang lugar iba-ibang mga pamaraan at diskarte ng pagpunla ng palay. So kami dito sa aming observation, mas maganda yung ganito, yung may tubig para sa amin, para maginhawa siyang bunutin, hindi siya mahigpit hilahin ang punla pag binubunot, hindi siya magkaputol-putol, ika nga, at hindi mahirap bunutin, maginhawa, hindi masakit sa kamay. So yan mga boss, siguro mga boss hanggang dito muna kami mga boss, at tanggalan mo namin ito na tubig muna para makatubo ng punla. Abangan nyo lang mga boss ang iba pa na video, at wala pa kami tanim ngayon ng mga gulay mga boss ha, at grabing init ito sa amin. Bye bye muna mga boss, bye bye. Abangan ang next video.